pagtitimpla ng isang bote ng gatas nagsimula ang bawat umaga ni Margaret Brosas, 21 taong gulang. Good morning po, kakagising ko lang. Ayun, gising na rin po yung baby ko. Bukod sa pagiging nanay sa 2 taong gulang niyang anak, grade 12 student siya ngayon sa Bangkulasi Junior and Senior High School sa Navotas City. Importante para kay Margaret ang bawat minuto. Kailangang pagsabayin ang pagiging ina at estudyante. Ano po, time management, starting na ng klase. Ano lang po naman siya, half hour lang. Tapos, 30 minutes po, ikaw na po yung mismo mag-aaral ng sarili ng lesson. May point din na sumasabay din siya. Kailangan niya rin matulog. Gano'n. Pinapatulog ko po. Sabay kami kakain. Sa online class naman po, wala naman po problema kasi naka-mute naman po kami tsaka naka-off back. Honor student sa klase si Margaret bago ang pandemya. Pero ngayon, hirap daw siyang makasabay sa online class. Sa regular class po, mas madali pong mag-aral. Mas madali po namin matutunan yung mga lesson na kaya namin gawin. Except sa ngayong online class, ikaw na yung sariling mag-aaral ng sarili mong lesson. Ganun po yung kaibahan niya. Ang gadget na ginagamit ni Margaret, hiniram lang niya. Mabuti na lang at pumayag ang isang kapitbahay na makikonek sila sa internet na binabayaran nila buwan-buwan. Yung dito po sa inuupahan namin, ano po siya, 100 per gadget. Isang buwan na po yun. Kung dati, may mga module na ibinibigay kina Margaret kasabay ng online class. Ngayon, binibigyan naman sila ng isang USB kung saan nakalagay ang mga lesson. Sobrang hirap po kasi ang panahon natin ngayon, dami ng sabay-sabay lahat, pandemic, mag-aalaga pa sa bata. Meron pong dumarating sa point na tinatamad pa mag-aral kasi nga, ganun, sa panahon natin ngayon, pandemic. Pero ako rin po kasi, syempre nandun pa rin yung pangarap mo na magpagtapos ka ng pag-aaral. Kaya kailangan gawin, kailangan tapusin. Isa si Margaret sa 26.6 million na estudyanteng nakapag-enroll sa school year 2020-2021. 1.1 million na school-age Filipino ang hindi nakapag-aral ngayong new normal ang education system. May 4 na learning delivery modality o paraan para maturuan ang mga estudyante sa mga lugar na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine o ECQ at General Community Quarantine o GCQ. Ginagawa ang online distance learning, modular distance learning at TV and radio-based instructions, pati na ang homeschooling. Sa mga lugar naman na hindi sakop ng community quarantine, blended learning ang ipinatutupad. Pinaplano na rin ibalik ang face-to-face classes sa mga lugar na walang community quarantine. Ang 2020 ay kakaiba kasi nagkaroon tayo ng health crisis or pandemic. Ito yung tinatawag namin na new but hopefully sooner, better, normal for the education system. Mahirap kasi una yung aming budget na approve ito ng Kongreso at ng Senado na kung saan ang aming i-deliver ay face-to-face approach. Napakahirap na kami maghahanda sa isang sistema ng edukasyon na biglaan at madalian na dapat ay maimplementa namin. There are countless ways to fight pollution and waste. Become a champion. Malaki raw ang papel ng pamahalaan at pamilya ng mga mag-aaral para maipagpatuloy ang kanilang edukasyon. So, anong pagbabago sa financial, sa pagbabudget na bago, sa delivery mode ng pagtuturo na bago, pero ang isa sa nabago ngayon na amin pong gustong bigyan ng pansin at tuon ay yung pagbabago ng responsibilidad ng edukasyon. Magandang umaga, Arthur. Magandang umaga din po. Ngayon po, kailangan namin kapartner ang mga magulang, ang mga guardian, ang local government units, ang community, ang barangay. In fact, lahat po. So kung meron po tayong hinahanap na ebidensya ng bayanihan,
ng mga Pilipino, nandito po yun sa edukasyon. Makikita ninyo. Kasi gobyerno, national government and local, together with the family, dahil napaka-importante na pati ang mga magulang at guardian, i-capacitate namin paano nila itutuloy ang pag-aaral ng mga bata kung wala naman sila sa loob ng silid-aralan.